Si Giannis na mismo ang nag-a-address about sa mga rumors kay LeBron pa Miami Heat. Hindi na lang si Pat Riley, dalawa na sila mismo yung gustong makuha si LeBron ngayon sa free agency. Si Giannis sa interview kasi mismo ngayon, sinabi niya na kahit siya gusto niyang makasama si LeBron maglaro sa Miami Heat habang papalapit ang desisyon niya. Based kasi sa mga analysts, within 48 hours habang ginagawa ko yung video na to, possible magdesisyon nga raw si LeBron sa team na pwede niyang lipatan. Kaya halos lahat ng mga top team na nasa listahan niya gumagawa na talaga ng paraan para makuha siya. Based na rin mismo kay Rich Paul na alam na ni LeBron yung mga pitch ng bawat team na interesado sa kanya. Kaya desisyon niya na lang talaga ang inaantay eh. Hindi naman nga raw kasi nagpapakita talaga si Giannis ng personal na pagre-recruit kay LeBron. Idea niya lang to na kahit siya sobrang interesado nga raw na maging teammate si LeBron sa Miami. Pero hindi niya hinihikayat yan na pumunta pa Miami dahil hawak pa rin nga raw ni LeBron ang desisyon dyan. Iba to kumpara sa pagre-recruit mismo nitong si Harden at Mitchell pa Cavaliers. Samantalang ganun din halos yung senaryo sa pagre-recruit nitong si Green at Philadelphia na mismong team owner pa yung gumagalaw nga. Iba pa yung pag-recruit mismo ni Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Embiid eh. Masyadong nagtataas kasi rin ng pride ang Miami, hindi sila gumagawa ng recruitment dito kay LeBron. Parang kung gusto mong sumali, sumali ka. Pero kung hindi mo pipiliin, hindi rin sila ganong maghahabol nga raw eh. Pero yung mga analyst, mataas pa rin ang tingin sa Miami na nasa top 3 list ni LeBron. Hanggang ngayon kahit si Giannis nakikita na malaki ang matutulong nga raw kasi nitong si LeBron sa kanila para sa championship aspiration. Ang sinasabi naman ni Pat Riley, gusto rin niyang makuha si LeBron pero nire-respeto pa rin nga raw niya yung proseso sa free agency decision nito at nasa kamay pa rin nga raw talaga ni LeBron ang desisyon dyan. Wala rin siyang sinabi na sinusubukan niyang kumbinsihin si LeBron na bumalik dito sa Miami dahil mas kailangan ng Miami Heat nga raw ng elite shooter na mismong pinapriority nila na makuha para sa floor spacing kasama si Giannis at Adebayo. Yung mga analyst sinasabi na kahit hindi nangunguna sa mga projection ang Miami kay LeBron, isa pa rin sila sa nakikitang pinakamalakas na basketball fit dito kay LeBron. Nahabol din kasi mismo ni LeBron championship title ngayon eh. Isa pa, kung pupunta kasi siya dyan, pwede siya pa rin nga raw yung maging first option lalo na sa playmaking dahil may Adebayo at Giannis na parehas elite defender at inside scorer. Hindi pa gumagalaw ang Miami para kumuha ng elite guard eh. Kaya kailangan lang ng Heat ng additional talent para sa perimeter para makumpleto ang roster spot nila. Si Giannis interesado nga raw talaga ngayon na maging teammate si LeBron sa Miami habang wala pa siyang pinipiling team sa free agency. Samantalang si Pat Riley naman interesado pa rin at bukas pa rin nga raw ang pinto kung sakaling bumalik sa kanila si LeBron. Kaya yung desisyon nga lang raw talaga ni LeBron ang iniintay nila pero malinaw na hindi sila gumagawa ng paraan para i-recruit siya. Kahit si Windhorst nga, mas pabor na mapunta si LeBron sa Miami kumpara mapunta sa Cavaliers eh. Dahil nga raw sa Cavs, hindi siya yung magiging pangunahing ball handler at offensive initiator dahil may Mitchell at Harden na. Dahil nga base mismo sa report nitong si Windhorst na mas sanay si LeBron na maging offensive creator kumpara maging second option o third option lang sa lineup. Sinabi pa niyan na habang mas pinag-aaralan niya ay yung sitwasyon, mas nagme-make sense nga raw talaga ang Miami lalo na kung plano ni LeBron na maglaro ng ilang taon pa. Kaya nagpapakita nga raw ng malaking risk yung ginagawa ngayon ng Cavaliers sa offseason na to. Sa pag-iintay lang kay LeBron sa halip na kumpletuhin na ang roster nila, halos wala pang malaking galaw ang Cavaliers ngayong offseason since malaglag sila sa Eastern Conference Finals. Ngayon kasi, nabalik lang nila itong si Thomas Bryant, umalis pa si Dean Wade at Keon Ellis sa free agency at hindi pa sila gumagawa ng malaking signing o trade dahil nga sa pag-aantay lang kay LeBron.
Sa report pa, si Kuminga na lang yung isa sa pinakamagandang option nila na natitira sa market na pwedeng maging plan B ng Cubs. Pero nandyan yung Lakers na nasa top competitor pa rin. Yung mga analyst naniniwala pa rin kasi na nag-aantay pa rin hanggang ngayon ang Cavaliers sa desisyon muna ni LeBron bago sila talaga gumawa ng malaking galaw sa free agency market. Ang problema, mukhang latak na lang ang matitira sa kanila. Hinihintay ng Cubs si LeBron, hinihintay naman ng ibang players yung magiging epekto ng desisyon niya kung bababa ang market o tataas. Kung hindi kasi pumirma si LeBron sa kanila, dito nagiging komplikado yung sitwasyon. Sa report, ang Cubs mapipilitang humanap ng trade at isacrifice yung ibang role player sa roster nila kaysa mag-stay na lang ng halos parehas lang sa roster nila last season. Kaya mas mahirap nga raw talaga yung lagay nila kumpara nakapag-sign sana sila agad ng quality free agent nung simula pa lang ng off-season at hindi na sila nag-antay gaano dito kay LeBron ngayon. Yung lagay ng Cavaliers nga raw, kung hindi pumirma sa kanila si LeBron, Kuminga yung magiging best option na quality forward na pwede pa nilang habulin ngayon habang hindi pa rin yan nakakapirma ng contract. Ang problema, gagamit na sila dyan ng role player para sa isang trade dahil kung hindi nila makukuha itong si LeBron, possible magkaroon pa sila ng problema. Tapos si Kuminga pumirma sa ibang team, malamang sa malamang mag-stay pa rin nga raw ang Cavaliers sa current roster nila na ginamit last season. At wala silang roster upgrade na nagawa sa buong off-season na to sa pag-aantay lang kay LeBron. Kaya nagiging risky nga raw talaga ngayon yung lagay nila Lalo na kung pipilitin na lang antayin yung desisyon nitong si LeBron. Sa bagay, malapit na rin Ang problema, baka latak na lang yung makuha nila sa free agency market. Kaya bisa mga analyst, possible ito pa yung maging problema nila kakaantay kay LeBron.